Sana iwasan po nating magtapon ng basura or kung may makita po tayo na mga nagtatapon ng basura, dapat po maging concern tayo. Paalalahanan natin yung mga kasama natin, kapitbahay or kakilala na ang sapa, hindi po tapunan ng basura. Diba? Yun po ay body supporter na dire-diretso para maging malinis kasi ah, dire-diretso papuntang naiinom natin yan eh, di ba? Nililinis lang yan. Pero yan pa rin yung iniinom natin tubig. So, para maiwasan yung mga sakit-sakit kasi pag marurumi ang sapa, may mga sakit na makukuha ka rin diyan. Kamuning, isa sa pinaka-busy na barangay sa Quezon City. Sa rami ng mga dumadaan na tao at sasakyan, sa lahat ng ingay ng mga busina, mayroong isang tahimik na agos na patuloy-tuloy sa pagkilos. Ang sapa ng lagarian. Noon, ito ay isang pinagmumulan ng pagkain at hanap buhay ng mga mamamayan. Ginamit nila ito bilang panglinis ng kanilang pananamit at mga hayop na ginagamit sa pagsasaka. Kadalasan, ang mga dayo sa ibang lungsod na dumadaan dito ay nahihirapan. Sanhi na umalingasaw na amoy ng sapa. Ngunit, sa pagmamasid ng mga residente na nakatira malapit sa sapa ng lagarian, tila ba na sila'y hindi naapektuhan ng masangsang na amoy. Kung ating tatanungin, saan nga ba nanggagaling ang amoy? Ang Lagarian Creek ay konektado sa San Juan River. At kung tayo pa ay babalik sa pinagdaluyan nito, malalaman natin ito ay isang tributary ng Pasig River. Isa sa mga naging tanyag ng ilog ng Pilipinas. Ngunit sa hindi mabuting kadahilanan. Kinilala ito na isang malinis na ilog. Subalit sa paglipas ng panahon, ang kalidad nito ay bumabagsak nang nasira ang estado nito dahil sa polusyon. At ngayon, tayo ay naging saksi ng pagkalat ng rumi dito sa kalagitnaan ng Kamuning. Sasamahan tayo ng iilang residente dito malapit sa may Lagarian Creek. Sila'y ating kakausapin at iintindihin para malaman natin kung gaano nga ba kalala ang sitwasyon ng sapa
Good afternoon po. May mga konting katanungan lang po kami tungkol po sa Lagayan Creek. Ang una po namin tanong ay, ano po ang inyong pangalan at edad at ilang taon na po kayo naninirahan sa Barangay Comunidad? Pangalan ko po ay Omar Gusti ko po. Nasa 18 years na rin po ako dito sa barangay. Ako po si Flor de Lisa Lara. Ah, more than 50 years na dito. My name is Yling Caucho and I am 18 years old. Actually, I'm 10 days pa lang ako dito sa Manila, sa lola ko. Nasurapan mo ako. Presidente ng Nandito Bermin, ha? Dito sa street. Ano dito niya kaisahan? Natatandaan niyo po ba kung ano ang itsura ng Sapa nung una kayo naninirahan dito? At ano ang itsura niyo noon? Noon kasi napakalinis ng sapa namin. Malinis, ginagawang piknikan, may mga pinupuntang mga namamasyal. In fact, may mga isda rin yan nung araw. Talagang napakalinis. Malinis. Malinis siya, malinis. Malinis po pala. Saka marami kang mahuling isda. Paliguan mo siya. Pero ngayon kasi wala nang nag-ano, nagpuputol ng mga tumutubo mga sa lugar. Saka wala na rin yung harang. Dati may harang yan eh. Ano po? Naririto natin nalaman na malinis pala dati ang sapa ng Lagarian. Ayon sa mga nakausap naming residente, ay pwede pang mangisda at maligo nung hindi pa ganito ang sitwasyon. Meron po ba kayo nakikita ng mga tao nagtatapon ng basura mismo na sa Sapa? Marami po. Marami kahit doon sa may tulay na yun, may nagtatapon doon. Before, pero ngayon wala. Kasi monitor na namin lahat yan eh. Nakikita na namin. Tsaka talagang binabawal na. Even the other barangay, tsaka sa barangay namin, bawal na talaga magtapos dyan. Meron po bang proyekto ng gobyerno na kayo nasasaksiyan na isinasagawa nila? Dati meron sila kasi nagkakaroon ng cleanup drive. Merong, hindi ko alam kung MMDA or anong agency yun na naglilinis ng sapa palagi. Nung nasa barangay ako, kami naglilinis ng sapa. Sa Elco. Saka yung mga pulis. Ano namin. Sa station 10. Hindi kayo, saka yung mga bumbero. Kasama namin. Sa inyo pang obserbasyon, patuloy-tuloy po ba ang pagsisikap ng mga taong gumagawa ng cleanup projects na linisin ng Sapa? O, tuloy-tuloy naman sila. Tsaka hindi lang sila, pati barangay namin, yung mga barangay personnel, talaga nagpupunta ng sapa, bumababa, para maglinis talaga. Hindi ko napapabayaan yun dahil lalo tagulan yun. Wala pa akong na-tsempuhan, pero yung mga tulay nila inaayos para mas tumigal. Pero ayun yung ginagamit niya na pagpunta dito sa barangay. Yes po. Sa ating alam at sa mga pahayag ng mga nakausap naming residente, patuloy pa rin daw ang aktibong paglilinis ng sapa. Sumasama dito ang ibang mga nakatira sa lugar at ang mga available na local government units. Pero, sa kabila ng magkaibang mga pananaw ng mga residente, mayroon pa ring mga nagtatapon at nagkakalat sa may o diretso sa sapa. Ito natin pwede tanungin kung may pag-asa pa bang malinis ang sapa sa kasalukuyan. Sa tingin niyo po, mayroon po bang pag-asa ang Sapa na malinis pa sa darating na panahon? Meron siguro through discipline. Di ba? Kung madidisiplina lahat ng tao, lilinis talaga yan sapa. Compared to Pasig River, before napakarami ng Pasig River, di ba? Tapos ngayon, napakalinis at napakaganda ng Pasig River. Siguro kung papa-implement natin ang gusto dito sa Quezon City, yung talagang ordinansa at maraming susunod, magiging malinis yan, dire-diretso na kung hanggang saan. Meron kasi dati, kahit yung mga kapulisan dyan, bumababa dyan eh. Sama-sama silang nililinis yan eh. Subalit sa mga nararanasan ng mga residente, nangangarap pa rin sila na may pag-asa pang malinis ang sapa. Totoo naman
na ang bagay na makakatupad nitong pangarap ay ang disiplina ng mga tao sa pagtapon ng basura. Anong mensahe ang gusto niyo pong ihatid sa mga manonood tungkol sa estado ng Sapa at kung paano ito nakakaapekto sa pamumuhay niyo? Sana iwasan po nating magtapon ng basura or kung may makita po tayo na mga nagtatapon ng basura, dapat po maging concern tayo. Paalalahanan natin yung mga kasama natin, kapitbahay o kakilala na ang Sapa, hindi po tapunan ng basura. Yun po ay body supporter na dire-diretso para maging malinis kasi dire-diretso papuntang naiinom natin yan di ba? Nililinis lang yan. Pero yan pa rin yung iniinom natin tubig. Para maiwasan yung mga sakit-sakit kasi pag marurumi ang Sapa, may mga sakit na makukuha ka rin. Based on my own opinion, gusto ko lang iparating sa kanila na pagkaalagaan natin yung kalikasan kasi tayo rin ang tatamo ng mga ginagawa natin sa kalikasan. And based on the ecosystem, kapag sinisira natin ito, tayo rin ang maaapektuhan dahil dito tayo kumukuha ng pang-araw-araw na pagkain, kalusugan natin dito rin nagmumula, and sa mga susunod pang henerasyon para sa mga batang isisilang at sa mga isinilang na po ngayon, napapalakit at sa susunod pang darating. Kaya advice ko lang sa kanila na kung hanggat kayang linisin, alagaan at protektahan, panatilihin natin to hanggang sa susunod pang henerasyon. Masasabi ko lang, sana dapat kahit pa paano, kung may mga tao man nakikita sila na nagtatapon ng basura, di sana pagsabihan na lang o kaya gumawa na lang sila ng mga lagayan ng basura, ganyan. Para hindi naman masyadong yung Sapa. Nasa LGU, magtulong-tulungan natin to. Dahil para naman sa atin to Hindi naman para sa ibang Kasi tayo rin nakikinabang yun. Huwag tapunan ng basura. Di ba? Kasi tama tayong tapunan ng basura, di ba? Hindi ganun. Pero yung tayong ganyan sisira ng kalikasan natin, ano mangyayari dyan? Di ba? Opo. Ganun lang ang sinasabi ko sa kanila. Kaya nga sila naluklok dyan para ayusin yung di ba? Opo. Naluklok sila dyan para ayusin yung gawain nila. Hindi yung mangurakot sila. Di ba? Opo. Yun lang masasabi ko sa gobyerno. Dito sa May Kamuning, mayroong isang sapa. Kitang-kita natin kung gaano kalala ang estado nito. Basura sa tabi at sa mismong daloy nito. Mapurol na kulay ng tubig at ang di kaaya-ayang amoy. Iilang dekada ng pagpapabaya ngayon ay binabayaran. Pero, ngayong natanong natin ang mga residente na nakatira malapit sa Sapa, ano ang dapat nating makuhang mensahe sa kanila? Pag-asa. Pag-asa sa isang malinis na Sapa. Sa pagbalik ng mga hanap buhay na nawala dahil sa pagkasira ng Sapa. Sa taong bayan na magkakatulungan at makikibaka sa paglinis. At sa maayos at maasensong hinaharap. Di nakahadlangan ng kung anuman. Dito sa May Kamuning, mayroong isang mumunting Sapa. Kailangang aksyonan, kailangang iligtas.